Kumusta po kayo? Ako si Father Eric Santos at ako po ang Direktor ng Catholic Charismatic Renewal Ministries sa Archdiocese of Manila. At paring tagapamahala din ng Federation of Trans-Parochial Charismatic Communities. Tuwing linggo ay mapapanood din nyo ako sa Family Rosary Crusade sa Studio 23, Cabarcada. So that's every Sunday, 6 a.m. Sana gising na kayo nun para kaya nyo siyang mapanood. Magkakasama tayo ngayong magninilay tungkol sa iba't ibang mga bagay na may kaugnayan sa Kwaresma at sa mahal na araw. Siguro gusto kong simulan ito doon sa pagbubukas ng Kwaresma. Kailan ba nagbukas yung Kwaresma? Ang Kwaresma ay nagbukas noong Ash Wednesday. And on Ash Wednesday, tayo ay nilagyan ng abo sa ating noo. Dito, nilagay. Meron nga akong parishioner noon. Pag nilagyan ko siya ng konting abo sa noo, sabi niya, Father, sige pa. Kaya nilagyan ko siya ng abo mula dyan, hanggang dyan. Mula dyan hanggang dyan. Sabi ko, sige sister, mag-ati-atihan ka. Meron pa ako doon, nagsisimba sa akin, 6 a.m., nilagyan ko na turn away from sin, believe the gospel. 6 p.m., bumalik sa simbahan. Sabi ko sa kanya, di ba nilagyan na kita ng abo? Sabi niya, Father, pa-retouch. May retouch pa siyang nalalaman. Meron nga akong isang dating parishioner, lagi siyang late isa. So, Ash Wednesday, simba siya. Naglalagay na ako ng ash. Turn away from sin, believe the gospel. So, pagdating niya dun sa harapan ng simbahan, sabi ko, turn away from sin, believe the gospel. Sabi niya, Amen. Kala niya komunyon pa rin. Papalagay siya ng abo sa dila. The point is, that Ash Wednesday would always bring us back to our reflection. Sabi ng mga tao, ito raw ay pagbalik sa pagpapaalala sa atin na tayo ay alikabok lamang. In the Old Testament times, ang mga nagbabalik loob ay nagpapahid ng abo sa buong katawan. Pero nung Ash Wednesday, hindi naman talaga yun ang sinasabi ng pare. O pwede rin sabihin nyo na sa ikaw ay sa alabok nagmula, sa alabok manggagaling. Pero it was more of an invitation to conversion. Turn away from sin, believe the gospel. Talikdan na kasalanan at manalig sa Ebanghelyo. At ito ay panawagan hindi lang during Ash Wednesday, kundi sa kabuuan ng Kwaresma. So, paanyaya upang tayo ay tumalikod sa kasalanan at matutong manalig sa Ebanghelyo. Pag niyakap mo Ebanghelyo, ibig sabihin, tinatalikuran mo na ang lahat. So, ang uunahin ay ang ating sarili, ang paglalakad natin, no? Sa tamang landas, ang pagtalikod sa mga kasalanan na nagpapaalipin sa sarili nating buhay. So, ito ang ating pinagsisikapang gawin. At kapag nagawa na natin yan sa ating sarili, kakalat ang mabuting balita ng pagbabalik loob. Dito tayo magkakaroon naman ng karapatan na ituwid ang ating kapwa. So, we call it fraternal correction. And if we want this Lent to be really meaningful, mahalaga na makita rin natin, pagkatapos nating matuwid ang ating mga pagkakamali, ang diwa ng ating pagiging alabok lang, ang diwa ng ating pagkamakasalanan, siguro ang kagalakan ay makakamit lang natin kapag alam natin ang ating mga mahal sa buhay o ang ating mga kaibigan ay nararamdaman din ang kaligayahang ito sapagkat natuwid nila ang sarili nilang buhay. Natalikdan nila ang sarili nilang kasalanan. Nabigyan ng kaukulang pansin ang kanilang kahinaan at ito ay naialay sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. And so, hindi masama ang fraternal correction hanggat ikaw mismo ay nakasaksi sa buhay ng pagbabago. Yan ang magbibigay sa iyo ng karapatan na ituwid din ang iba. Ito ay ating responsibilidad. In fact, kasalanan, kapag alam mong may mali doon sa kasama mo sa bahay,
sa kasama, sa kaibigan mo, sa dapat sana pinagmamalasakitan mo, alam mong may mali sa buhay niya, pero wala kang ginagawa. So we call it sin of omission, di ba? Hindi ka lang nakialam, ay wala na, hindi ka naman niya responsibilidad, buhay niya yan. Hindi. Hindi pwedeng sabihin ganun. Siya ay pananagutan mo rin. At ikaw ay nakikilakbay din sa kanya. At ang pakikilakbay mo sa kanya ay kinakailangang mailarawan ng iyong concern para sa kanya, sa buhay niya, sa kaluluwa niya, sa kaligtasan niya. Thus, it's time for us to lovingly lead them to the Lord. Lovingly lead them back to the Lord. Without any hint of, superiority, walang pagyayabang, wala na akong masabi. Sandali, ano mo doon? Shades Ano yung shades? Bahid. Okay. Walang bahid ng pagmamagaling, ng kayabangan. We do this in all humility. Actually, you're sharing the grace of God because you too experienced the loving forgiveness of the Lord. And you want to share this with others. Gusto mo sila rin makaramdam ng saya ng pagpabalik loob. Because you too were wounded. And you try as much as possible to become a wounded healer. Maging daan ng kagalingan din ng iba. Kaya ngayong Kwaresma, siguro, apurahin muna natin yung ating sarili. Am I really reconciled with the Lord? Kapag nasabi mo, oo, then you are being empowered by God. Physically, you're empowered. Emotionally, you're empowered. Spiritually, you're empowered. And once you are empowered, you've got to share this with others. Responsibilidad mo yan. Kinakailangan maibahagi mo rin ang pag-ibig at awa ng Diyos sa iba sa pamamagitan ng mapagmahal na pagtutuwid din sa mga pagkukulang nila. Have a meaningful commemoration of the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ.